Paano kung ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ka pa yumayaman ay ang sarili mong bibig? Paano kung bawat salitang basta mo lamang ibinabahagi ay unti-unting naglalayo sa iyo sa mas malaking tagumpay? Maraming pangarap ang hindi nasisira dahil sa kakulangan ng sipag, kundi dahil sa sobrang pagkwento sa maling tao. Masakit man tanggapin, ngunit hindi lahat ng gustong makaalam ng buhay mo ay gustong makita kang umasenso. Maraming Pilipino ang masipag at determinado, ngunit nananatiling kapos dahil hindi nila napapansin ang kapangyarihan ng katahimikan. Habang ang iba ay abala sa pagkwento ng bawat plano at bawat perang kinikita, ay mayroon namang tahimik na gumagawa ng paraan upang lalo pang dumami ang kanilang yaman. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipakita at hindi lahat ng pangarap ay kailangang ipaalam. Minsan ang pinakatahimik na tao ang may pinakamalaking iniipong tagumpay. Kapag mas maraming taong nakakaalam ng mga plano mo, mas marami ring opinyon ang papasok sa isip mo. Kapag mas marami ang nakakaalam ng tunay mong kalagayan, mas madali ring magkaroon ng inggit, pagdududa, at hindi kinakailangang panghihimasok. Nawawala ang focus kapag mas inuuna ang pagpapatunay kaysa sa tunay na pag-unlad. Doon nagsisimulang mabawasan ang pagkakataong makamit ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Maraming negosyante at mga taong naging matagumpay sa pera ang may isang ugaling pare-pareho nilang pinanghahawakan. Pinipili nilang maging maingat sa bawat impormasyong kanilang ibinabahagi. Alam nilang hindi lahat ng tao ay karapat-dapat makaalam ng bawat galaw at bawat desisyong may kaugnayan sa kanilang kinabukasan. Bawat salitang inilalabas ay maaaring maging tulay patungo sa tagumpay o maging daan patungo sa pagkabigo. Ngayon ay panahon na upang malaman kung anong mga bagay ang mas makabubuting manatiling pribado habang unti-unti mong binubuo ang iyong pangarap. Bawat aral na matututuhan mo ay maaaring magbago ng paraan ng iyong paghawak sa pera sa negosyo at sa mga relasyon mo sa ibang tao. Kapag naunawaan mo ang halaga ng tamang pananahimik, mas magiging matatag ang bawat hakbang mo patungo sa tunay na pag-asenso. Manatili hanggang dulo dahil maaring isa lamang sa mga bagay na malalaman mo ang maging susi sa mas maunlad at mas panatag mong kinabukasan. Una, panatilihing pribado ang tunay mong mga plano. Kapag may malinaw kang direksyon sa buhay, mas mabuting unahin mo muna ang pagkilos kaysa ang pagsasalita. Hindi lahat ng nakikinig sa mga pangarap mo ay tunay na natutuwa sa posibilidad ng iyong tagumpay. Sapat ng alam ng tamang tao ang mga hakbang na kailangan upang maisakatuparan ang layunin. Maraming pagkakataon na mas mabilis lumalamig ang sigasig kapag napapalitan ng papuri ang aktual na paggawa. Mas mahalagang makita ng iba ang bunga kaysa makarinig lamang ng magagandang pangako. Habang tahimik kang kumikilos, mas lumalawak ang pagkakataong maitama ang mga pagkakamali nang walang dagdag na presyon mula sa paligid. Bawat desisyong ginagawa ng maingat ay nagiging mas matibay dahil hindi naaapektuhan ng sari-saring opinyon. Kapag kakaunti lamang ang nakakaalam ng iyong balak, mas madaling mapanatili ang buong pokus sa mahalagang gawain. Lumalakas ang kumpiyansa kapag ang motibasyon ay nanggagaling sa sariling disiplina at hindi sa paghanga ng ibang tao. Mas nagiging malinaw ang bawat susunod na hakbang dahil walang ingay na humahadlang sa tamang pag-iisip. Karaniwang nauuwi sa panghihina ng loob ang sobrang pagbabahagi ng mga plano bago pa man magsimula ang tunay na laban. Maraming tao ang kusang nagbibigay ng negatibong pananaw kahit wala silang sapat na karanasan upang magbigay ng payo. Unti-unting nababawasan ang tapang kapag mas pinapakinggan ang pagdududa ng iba kaysa sa sariling kakayahan. Lalong tumitindi ang pag-aalinlangan kapag bawat galaw ay hinihintay at hinuhusgahan ng mga nakakakilala sa iyo. Mas mabuting ang resulta ang magsalita kaysa ang paulit-ulit na pagpapaliwanag ng iyong mga balak. Kadalasan ang mga tunay na umaangat sa kabuhayan ay hindi maingay tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Abala silang pinagbubuti ang kanilang trabaho habang ang karamihan ay abala sa pagpapahanga sa ibang tao. Dahan-dahan nilang binubuo ang pundasyon ng kanilang kinabukasan nang hindi naghahanap ng pansamantalang pagkilala. Bawat maliit na tagumpay ay ginagamit nilang inspirasyon upang magpatuloy sa halip na gawing paksa ng usapan. Dumarating ang pagkakataong nagugulat na lamang ang maraming tao dahil malayo na pala ang kanilang narating.
Kapag natutuhan mong ilihim ang mga plano, mas nagiging disiplinado ang paraan ng iyong pagharap sa bawat hamon. Unti-unti ring nababawasan ang pagnanais na humingi ng pagpapatunay mula sa kapaligiran. Nagiging mas matatag ang pagkatao dahil natututo kang umasa sa sariling pagsisikap at wastong pagpapasya. Darating ang panahon na ang mismong tagumpay mo ang kusang magpapakilala sa lahat ng iyong pinagpaguran. Ganyan nabubuo ang isang taong tunay na yumayaman dahil mas pinipili niyang kumilos ng tahimik kaysa magsalita ng maaga. Ikalawa, huwag ipagsabi ang tunay mong kinikita. Kapag maraming tao ang nakaalam ng eksaktong halaga ng iyong kinikita, nagbabago rin ang paraan ng kanilang pagtingin sa iyo. Biglang tumataas ang inaasahan ng ilan kahit wala naman silang naitulong sa pagbuo ng iyong kabuhayan. Unti-unting dumarami ang humihingi ng pabor dahil iniisip nilang palagi kang may sobrang salapi. Mas ligtas ang iyong pananalapi kapag marunong kang magtago ng mga impormasyong hindi kailangang malaman ng lahat. Hindi kailangang ipagmalaki ang laki ng kinikita upang mapatunayan na maayos ang takbo ng iyong buhay. Mas kapaki-pakinabang ang tahimik na pag-iimpok kaysa sa maingay na pagpapakita ng tagumpay. Kapag wala kang ipinapakitang halaga, mas kakaunti ang taong magkakaroon ng maling intensyon sa iyo. Nagkakaroon ka rin ng kalayaang magpasya nang walang presyur mula sa mga taong nakapaligid. Sa larangan ng negosyo, maraming matagumpay na tao ang pinipiling manatiling tahimik pagdating sa usaping pinansyal. Nauunawaan nilang ang sobrang pagbubunyag ng impormasyon ay maaaring magbukas ng pinto sa inggit at hindi kinakailangang panghihimasok. Mas madaling mapanatili ang focus kapag walang ibang nakikialam sa bawat desisyong may kinalaman sa iyong kabuhayan. Dahil dito mas lumalaki ang pagkakataong makamit ang pangmatagalang pag-unlad ng walang sagabal. Darating ang panahon na mapapansin ng mga tao ang iyong pag-asenso. Kahit wala kang sinasabing halaga ng iyong kinikita, bunga ng sipag at wastong pamamahala ng salapi, ang tunay na nagsasalita para sa isang matagumpay na tao. Mas mataas ang paggalang na nakukuha ng taong mapagkumbaba kaysa sa taong laging naghahanap ng papuri. Ikatlo, huwag ibunyag ang laki ng iyong ipon. Hindi lahat ng nagtatanong kung magkano na ang naitatabi mong pera ay may mabuting layunin. Ang simpleng pagbabahagi ng halaga ng iyong ipon ay maaaring magbukas ng hindi inaasahang suliranin. Nagkakaroon ng ibang tao ng maling akala na palagi kang handang maglabas ng salapi para sa kanilang pangangailangan. Mas mabuting manatiling pribado ang bunga ng iyong pagtitiyaga kaysa gawin itong usapin ng maraming tao. Habang lumalaki ang iyong naipon, mas mahalagang lumalim din ang iyong pag-iingat. Maraming relasyon ang nasisira kapag ang usapan ay umiikot na sa perang hawak ng isang tao. Kapag walang nakaalam ng tunay mong kalagayan, mas payapa ang bawat desisyong ginagawa mo tungkol sa pananalapi. Nabibigyan ka rin ng sapat na kalayaan upang ipagpatuloy ang iyong mga plano ng walang panghihimasok. Karaniwang nagiging ugat ng inggit ang kaalamang may malaking ipon ng isang tao. May ilan na magsisimulang ikumpara ang kanilang sarili sa iyong narating. Kahit magkaiba naman ang inyong pinagdaanan, mayroon ding nagbabago ang pakikitungo dahil nakikita ka na lamang bilang posibleng mapagkukunan ng tulong pinansyal. Mas maiging ang respeto ay manggaling sa iyong ugali kaysa sa laki ng iyong naitatabing pera. Ang tunay na layunin ng pag-iimpok ay ang magkaroon ng mas matatag na kinabukasan at hindi ang paghanga ng ibang tao. Bawat halagang naitatabi ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Kapag nananatiling tahimik ang iyong pag-iipon, mas madaling mapanatili ang disiplina sa paggastos. Mas lumalakas ang pundasyon ng iyong kabuhayan dahil nakatuon ka sa pagbuo ng seguridad para sa sarili at pamilya. Ikaapat, huwag ikwento ang bawat negosyo at pamumuhunan na pinapasok mo. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang ipaalam sa ibang tao, lalo na kung nagsisimula ka pa lamang sa isang bagong hakbang. Kapag maaga mong ikinuwento ang iyong negosyo o pamumuhunan, mas dumarami ang mga opinyong maaring makagulo sa iyong pagpapasya. Madalas mas maraming nagsasabi ng dahilan kung bakit hindi ka magtatagumpay kaysa nagbibigay ng makabuluhang payo. Mas mabuting hayaan mo nang lumago ang iyong ginagawa bago ito ipaalam sa maraming tao. Habang tahimik mong pinauunlad ang iyong pinaghihirapan,
Mas nakapagbibigay ka ng buong oras at pansin sa mahalagang gawain. Naiiwasan mo rin ang hindi kinakailangang presyur na dulot ng mga taong palaging nagtatanong tungkol sa resulta. Kapag walang inaasahang paliwanag mula sa iyo, mas malaya kang matuto mula sa sariling karanasan, nagiging mas matatag ang bawat pasya dahil nakabatay ito sa tamang pagsusuri at hindi sa opinyon ng iba. May mga taong kusang mawawala ng tiwala sa iyong kakayahan kahit hindi pa nila nakikita ang tunay na potensyal ng iyong plano. Mayroon ding agad mangungutya kapag nakaranas ka ng pansamantalang kabiguan sa unang mga buwan. Sa halip na mawalan ng loob, mas makabubuting panatilihing pribado ang iyong paglalakbay hanggang makita ang malinaw na bunga. Kapag tagumpay na ang nagsasalita, mas kakaunti ang magdududa sa iyong kakayahan. Maraming matagumpay na negosyante ang piniling tahimik habang binubuo nila ang kanilang pangarap. Pagkaraan ng ilang taon nagugulat na lamang ang kanilang paligid dahil matatag na ang kanilang kabuhayan. Mas madaling protektahan ang isang pangarap kapag hindi ito nalalantad sa walang katapusang panghuhusga. Ganiyan umuunlad ang taong inuuna ang pagkilos kaysa ang paghingi ng pansin mula sa ibang tao. Ikalima, huwag ipaalam ang susunod mong malaking hakbang. Kapag mayroon kang malaking plano para sa iyong kinabukasan, mas mabuting tahimik mo muna itong ihanda. Hindi lahat ng taong nagtatanong tungkol sa iyong mga balak ay tunay na nais kang makitang magtagumpay. May ilan na agad magbibigay ng pagdududa kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan ang iyong layunin. Unti-unting nababawasan ang kumpiyansa kapag napapalibutan ka ng mga negatibong komento. Mas matalinong hayaang ang mga resulta ang magsalita kaysa ang mga salitang madaling makalimutan. Habang maingat mong binubuo ang bawat hakbang, mas lumalaki ang pagkakataong maituwid ang anumang pagkakamali. Nagiging mas malinaw ang bawat pasyang ginagawa dahil walang presyur na dulot ng mga inaasahan ng ibang tao. Nabibigyan mo ang sarili ng sapat na panahon upang pag-aralan ang bawat panganib at bawat oportunidad. Mas nagiging matibay ang pundasyon ng iyong plano dahil hindi ito minamadali para lamang may maipakitang progreso. Ganyang paraan nabubuo ang isang desisyong may mataas na posibilidad na magtagumpay. Maraming pangarap ang hindi natutupad dahil mas maraming oras ang nauubos sa pagpapaliwanag kaysa sa aktual na paggawa. Kapag palagi mong ikinukwento ang susunod mong hakbang, nagkakaroon ng ibang tao ng pagkakataong husgahan ang iyong kakayahan. May mga taong hindi man tuwirang hahadlang, ngunit sapat na ang kanilang mga salita upang pahinain ang iyong loob. Mas mabuting ilaan ang lakas sa pagbuo ng solusyon kaysa sa pagsagot sa walang katapusang pagdududa. Tahimik na pagkilos ang madalas na nagdadala ng pinakamagagandang bunga. Marunong maghintay ang taong seryoso sa pag-abot ng tagumpay. Hindi niya kailangan ng palakpakan bago kumilos dahil malinaw ang kanyang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Patuloy siyang umaabante kahit walang nakapapansin sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Kapag dumating ang tamang panahon, kusang mapapansin ng lahat ang kanyang mga naabot. Doon nagiging patunay na ang tunay na pag-asenso ay hindi nagsisimula sa malalaking salita, kundi sa tahimik at tuloy-tuloy na pagkilos. Ika-6, huwag ipaalam ang iyong mga kahinaan sa pera. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat makaalam ng iyong mga kahinaan pagdating sa pananalapi. Kapag nalaman ng maling tao ang mga bahaging madali kang matukso, o malinlang maaari nila iyong samantalahin para sa sarili nilang kapakinabangan. Maraming pagkakataon na ang simpleng impormasyon ay nagiging daan upang manipulahin ang isang tao. Mas mainam na tahimik mong pagbutihin ang sarili kaysa ipagsabi ang bawat pagkukulang. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa disiplina at hindi sa paghingi ng awa o pagpapatunay mula sa iba. Habang kinikilala mo ang sarili mong mga pagkakamali, mas lumalakas ang kakayahan mong gumawa ng mas matalinong pasya. Bawat maling karanasan ay nagiging mahalagang aral na maaari mong gamitin upang hindi na muling maulit ang parehong pagkakamali. Unti-unting nahuhubog ang wastong paghawak sa salapi kapag handa kang matuto mula sa nakaraan. Nagiging mas maingat ka sa bawat gastusin at sa bawat pagkakataong may kinalaman sa puhunan. Dahil dito, mas tumitibay ang iyong pundasyon sa pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. May mga taong ginagamit ang kahinaan ng iba upang makapagbenta ng mga pangakong napakaganda lamang pakinggan. Madalas silang lumalapit sa mga taong alam nilang madaling mahikayat
ng mabilis na tubo o madaling pera. Kapag alam nilang kulang ang iyong disiplina, mas madali kang maenganyong pumasok sa mga alok na walang kasiguruhan. Mas ligtas ang iyong pinaghirapan kapag marunong kang maging maingat sa impormasyong ibinabahagi. Proteksyon din ang pananahimik laban sa mga taong naghahanap lamang ng sariling pakinabang. Ang taong tunay na nais yumaman ay inuuna ang pagwawasto ng sariling ugali bago ang paghahanap ng mas malaking kita. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang mga dating pagkukulang, ngunit hindi rin niya ginagawa iyong paksa ng usapan sa lahat ng pagkakataon. Patuloy siyang natututo habang dahan-dahang pinapalitan ng mabubuting gawi ang mga maling nakasanayan. Kapag dumating ang panahon na naging matatag na ang kanyang pamamahala sa pera, malinaw na makikita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ganiyan nabubuo ang isang taong handang humawak ng mas malaking yaman dahil una niyang napagtagumpayan ang sarili niyang kahinaan. Ikapito, huwag ipaalam ang bawat tagumpay na naaabot mo. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipakita sa bawat taong nakapaligid sa iyo. May mga pagkakataon na mas ligtas ang tahimik na pagdiriwang kaysa sa labis na pagpapakita ng iyong mga narating. Kapag palagi mong ibinabalita ang bawat panalo, mas dumarami rin ang mga matang nakatingin sa bawat susunod mong galaw. Unti-unting nababawasan ang iyong kapayapaan dahil kasabay ng tagumpay ay dumarami rin ang mga umaasang may mapapala mula sa iyo. Mas matalinong hayaang ang iyong magandang reputasyon ang magsalita kaysa sa sarili mong mga kwento. Habang patuloy kang umaangat, mas kailangan mong maging mapagpakumbaba sa bawat tagumpay na natatanggap. Hindi nasusukat ang tunay na tagumpay sa dami ng taong pumapalakpak, kundi sa tibay ng pundasyong iyong nabuo. Kapag nananatili kang simple, mas nagiging magaan ang pakikitungo ng mga tao sa iyo. Nagkakaroon ka rin ng pagkakataong makapagpatuloy ng walang labis na atensyong maaaring makaabala sa iyong mga layunin. Kanyang ugali ang madalas makita sa mga taong pangmatagalan ang pag-unlad. Maraming relasyon ang nasusubok kapag ang tagumpay ay nagiging sentro ng bawat usapan. May ilan na kusang lumalayo dahil sa inggit, habang ang iba naman ay biglang nagiging malapit dahil sa pansariling interes. Hindi madaling malaman kung sino ang tunay na natutuwa para sa iyo. Kapag lahat ay nakatingin sa iyong narating, mas mabuting panatilihing pribado ang ilang tagumpay upang mapanatiling totoo ang samahan ninyo ng mga taong mahalaga sa iyong buhay. Dahil dito mas nagiging malinaw kung sino ang tunay na sumusuporta sa iyo. Kapag nakatuon ka sa patuloy na pagunlad sa halip na sa pagpapakita ng bawat tagumpay, mas mabilis kang uusad. Patuloy na lumalawak ang iyong kaalaman dahil inuuna mong matuto kaysa humanga ang ibang tao. Darating ang panahon na hindi mo na kailangang magsalita tungkol sa iyong narating dahil kusang mapapansin ng lahat ang iyong pagbabago. Pinakamalaking gantimpala ang tahimik na pamumuhay na may matatag na pananalapi at payapang kalooban. Ganyan kumikilos ang taong mas pinahahalagahan ang pangmatagalang kasaganaan kaysa sa panandali ang paghanga ng iba. Ikawalo, huwag ipagsabi ang iyong susunod na antas ng tagumpay. Maraming tao ang natutuksong ikwento agad ang susunod nilang malaking pangarap dahil sa labis na pananabik. Kadalasan mas mabuting hayaang lumipas ang panahon habang tahimik mong isinasakatuparan ang bawat layunin. Kapag mas kaunti ang nakaalam ng iyong direksyon, mas kaunti rin ang mga hadlang na maaring sumira sa iyong focus. Nananatiling malinaw ang iyong pag-iisip dahil hindi mo kailangang makinig sa napakaraming magkakaibang opinyon. Mas nagiging matatag ang bawat hakbang kapag ang motibasyon ay nagmumula sa sariling hangarin at hindi sa papuri ng ibang tao. Habang unti-unti mong naaabot ang mas mataas na antas ng tagumpay, mas lumalaki rin ang responsibilidad na dala nito. Hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay magiging masaya kapag nakita nilang mabilis ang iyong pag-asenso. May ilan na susubukang pigilan ang iyong pag-usad sa pamamagitan ng pangungutya at pagdududa. Mayroon ding magbibigay ng payong nakabatay lamang sa kanilang sariling takot at hindi sa iyong kakayahan. Mas mabuting manatiling kalmado at ituon ang buong lakas sa patuloy na pag-unlad. Ang tunay na mayamang tao ay hindi nakikipagpaligsahan sa pagpapabilib ng kanyang mga plano. Mas pinipili niyang gugulin ang oras sa pag-aaral, pagpapalawak ng kaalaman at matalinong pagpapasya. Bawat araw ay ginagamit niya
upang palakasin ang pundasyon ng kanyang kinabukasan. Kapag dumating ang tamang sandali, kusang makikita ng iba ang laki ng kanyang naging pagbabago. Doon nagiging mas makabuluhan ang bawat tagumpay dahil bunga iyon ng tahimik at tuloy-tuloy na pagsisikap. Kapag natutuhan mong ilihim ang susunod mong antas ng tagumpay, mas nagiging disiplinado ang paraan ng iyong pamumuhay. Unti-unti kang masasanay na gumawa ng mahahalagang desisyon nang hindi naghahanap ng pagpapatunay mula sa ibang tao. Nagiging mas matatag ang iyong paghawak sa pera negosyo at mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Darating ang pagkakataong ang iyong mga nagawa na mismo ang magsisilbing patunay ng iyong pagsisikap at dedikasyon. Paano kung ang pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay ay magsisimula sa mga bagay na pinili mong huwag sabihin? Hindi lahat ng laban ay kailangang ipakita upang mapatunayan ang iyong kakayahan. Hindi rin kailangan ng malalaking salita upang makabuo ng malaking kayamanan. Mas maraming pangarap ang natutupad kapag mas pinipili ang pagkilos kaysa ang pagpapaliwanag. Bawat hakbang na ginagawa ng may disiplina ay unti-unting naglalapit sa isang buhay na may tunay na kasaganaan. Habang ang iba ay abala sa pagpapahanga ng kanilang paligid, mayroon namang tahimik na nagpapalago ng kanilang ipon negosyo at mga pagkakataong magpapabago ng kanilang kinabukasan. Kapag natutuhan mong bantayan ang iyong mga sinasabi, mas matututuhan mo ring bantayan ang bawat perang pumapasok at lumalabas sa iyong buhay. Doon nagsisimulang mabuo ang ugaling kinakailangan upang magkaroon ng matatag na pundasyon sa pananalapi. Hindi aksidente ang pagyaman ng isang tao. Bunga iyon ng tamang pag-iisip, matibay na disiplina at matalinong pagpapasya sa bawat araw. Maraming tao ang naniniwalang ang sikreto ng tagumpay ay nasa malaking puhunan o mataas na kita. Ngunit para sa maraming tunay na naging matagumpay, nagsimula ang lahat sa simpleng ugali ng pagiging maingat sa bawat kilos at bawat salitang kanilang ibinabahagi. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili sa maliliit na bagay, mas handa kang humawak ng mas malalaking responsibilidad. Kapag marunong kang maghintay ng tamang pagkakataon, mas nagiging matamis ang bawat tagumpay na iyong nakakamit. Kapag natutuhan mong huwag gawing sentro ng usapan ang iyong mga plano, mas lumalakas ang pagkakataong maisakatuparan ang mga ito. Isang matalinong desisyon na inuulit araw-araw ay kayang baguhin ang direksyon ng buong buhay. Walang makapapalit sa sipag, walang hihigit sa disiplina, walang mas matibay kaysa sa taong marunong magtiis ngayon upang magkaroon ng mas maginhawang bukas. Nawa ay magsilbing paalala ang bawat aral na iyong natutuhan upang maging mas maingat sa paghawak ng pera, sa pagnenegosyo at sa bawat oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Ibahagi rin ang mensaheng ito sa mga taong mahalaga sa iyong buhay dahil maaring isang simpleng aral lamang ang kailangan nila upang makagawa ng desisyong magpapabago sa kanilang hinaharap. Maraming salamat sa iyong oras at patuloy na pagtitiwala. Hanggang sa muli at nawa ay bawat araw ay maging mas matalino ang iyong mga pasya, mas maingat ang iyong mga hakbang at mas malapit ka sa buhay na tunay na masagana.